Alright, welcome sa ating part 2 ng orientation of ID bearers or holders. Okay? Kay Pastor Mario, katong upat mo no, bayran lang nato to. Mga pila upat mo, tag 150, 600. Ah, Kidapawan Methodist Central Church sa Ubos, gamay-gamay na Blessed Gospel Fellowship kana address sa Kidapawan Methodist Central dayon ang SEC registration. Kay kini manggod Blessed Gospel Fellowship dili ni ang registered sa SEC. So dapat diri sa taas dako na siya Kidapawan Methodist Central Church Blessed Gospel Fellowship kamulang upat no. And then sa likod December 31 na lang ni. December 31, 2030, wala na ni. Di bala na may gas nakabutang man diya inyong destino. So ana na siya. Alright. So kamo lang upat ang kambyuhan. Kambyuhan na. Kay sa amo ang duha ni Pastor Sam, okay na lang to. Maski gula na December 31 sa amo. Kadto lang inyong upat. Pastor James, Pastor Gary, Pastor Divine, Pastor Mario. Okay, clear? All right. Let's continue, no? Kani sa last topic, ang reason kung nanay mga we always anticipate sa mga pastors na nay offenses. Di man ta perpekto. Anong istoryahan man nato ni mga chargeable offenses naman ni sa disiplina nato, no? So there are 7 offenses nga pwede ta mapaundang sa ministry. Una, nakabuhat og crime, convicted, dili nang alleged or unless proven guilty, innocent, unless proven guilty. Kailangan nagkuha na jud ka na nakakuha kag conviction sa court. Halimbawa, attempted rape, na kay crime, i-surrender na nimo imong identification card. Right? So, any crime, basta crime na siya. Diya sa kasukaso sa barangay, dili na crime. Pangusay-husay lang. Okay. Pero kung wala ka na kuan sa korte, okay lang na. Nana sa imuha, maskin wala kagi kuan sa korte, pero nakabuhat kag dili maayo, nana sa imuha na, surrender lang ang imong kuan. You will not be tolerated to bear the identification or certification as a license to preach. No, nana sa imong konsensya. Number 2, if you are apparently kanang obvious na kayo nga you are teaching unwarranted beliefs or unbiblical beliefs. Kung na kay ginatudlo nga wala sa Bible, that's a chargeable offense. By the way, ang mag-investigate ani ang unom gihapon nga mga pastor, no? Unom gihapon nga mga pastor ang mag-investigate. The pastor's order tawag natin 'yan, ha. So halimbawa, Trinitarian ta unya naaman na sa Matthew 28, 16 to 20 ang Great Commission nga baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Anya bigla ka nga nagtudlo nga in the name of Jesus na lang. Di na pwede. Giingon na ni Pedro, pero ang tuuhan nato si Kristo. Giingon si Pedro, baptize them in the name of Jesus, pero
Kinsay tuhan nato? Si Kristo o si Pedro? So, Trinitarian ta. So, other beliefs nga magtudlo kag speaking in tongues nga dili man na nato kuan. Okay lang speaking in tongues kung na mag-interpret. Pero kung the moment ang imong destino nag speaking in tongues niya na nag-interpret, okay na siya na sa Bible. Kay si Saint Paul giingon gud niya sa 2 Corinthians 14 nga better to be silent kung walay mag-interpret sa imong speaking in tongues. Okay? Wala gina sa Bible mag-speak kang in tongues nga walay ga interpret, dili na pwede. Klaro kay na sa Bible. Kinahanglan na mag-interpret. The purpose of speaking in tongues is to edify believers, meaning to let them be nurtured. Paano sila manonurture sa mga salita na hindi naiintindihan? So sabi ni Pablo, better keep silent, no? Kasi mag-create ka lang ng disorder. Now, number 3, if someone is undermining the ministry of his or her co-pastor, undermining meaning meron kang paninira sa kapwa mo pastor. Chargeable offense yan. Ba't ka maninira? Lalo kung wala kang ebidensya, ganun. Chinichismis mo na. So, bawal po ang gossiping, bawal po ang backbiting sa atin na mga pastor. So, if you weaken or damage, destroy the effectiveness of your co-pastor, that's a chargeable offense. We are there to carry each other's burden. All right? We are there to carry each other's burden. Ano na lang, kung meron kang ebidensya, kausapin mo muna si Pastor Noel. And Pastor Noel, magtawag yan ng Pastor's Orders Meeting. Mag-uusap. Kung halimbawa, ang offender ay si Pastor Gary Binte, hindi po siya kasali sa meeting. Kasi siya ang plaintiff or offender. Pero hindi natin siya, siyempre, sisiraan na ganun na lang, kailangan ng investigation. So, nasa ano natin yan, ministerial ethics or pastoral ethics. Wala pong magsisiraan. Kung meron talagang ginawang masama at yung mga congregation na yung mismo nagsasabi na kailangan disiplinahin, tayo sa pastor's order ang in charge. Bibisitahin talaga natin yon, pastor na yon, saan siya na destino. Isettle natin ang problem with the congregation. We are not congregationalist, by the way, no? Hindi congregation na nagdi-decide. Clergy, pastor's order. Yung 6 na yan. Kasi spiritual tayo, spiritual leaders tayo eh. Tayo yung mas nakakaalam sa spiritual status ng ating mga members, ng ating co-ministers. Alright? Number 4, chargeable offense. Ineffective pastoral work. Tumakbo ng 1 taon, kahit isang membro walang nadagdag, that's ineffectivity. Hindi po pwede ang nadagdag merong na ipanganak. Hindi yan counted. That's biological growth. Ito yung result ng evangelism. Hindi rin pwede counted yung na-proselyte mo. Ha? Galing ng UMC, na-proselyte. Kailangan talaga yung na-evangelize. Alright?
So, ineffective pastoral, meron ding nahati na yung simbahan, okay, kukunti na ang tao, and you're subject for investigation. Hindi pa naman kami nag-judge. So, kung ako yung pastor na offender, mag-meet yung lima, no? Si Pastor Mario ang assistant head ng ating church. Okay? Ako yung head minister. Pag incapacitated na ako, si Pastor Mario ang head minister. Siya rin ang parang assistant head minister. Alright? So kung akong yung offender, si Pastor Mario ang mag-convene ng pastor's order to deal, okay, to deal with, yung passing of moral aptitude, hindi na kailangan mag-meeting. Online voting lang tayo. Kung mapas ba yung karakter. No? Either ako or si Pastor Mario ang mag-head. Um, alamin kung bakit ineffective na siya sa ministry. Alamin talaga. Hindi agad mag-judge. Alright? Number 5, nakagawa siya ng immorality. Maraming klaseng kung sa immorality. Kadalasan dyan kasi sexual misconduct. Immorality meaning kahit sa legal na pag-uusapan ay ano yan, illegal, di ba? Um, kadalasan dito tayo nahuhulog. Sexual misconduct or immorality. So maraming maraming aspects ang sexual misconduct. We can spell it out. Merong incest, merong attempted rape, ganon. Corrupting minors, ganon. Uh, Acts of lasciviousness. Alam mo ba yung acts of lasciviousness? Yung bang nagchancing ka, ayaw ng lalaki or babae sa ginawa mo, magrireklamo. Ganon. O pinatong mo yung kamay mo sa kanyang paa na unsolicited, hindi ka na maalam. That's acts of lasciviousness. O nanilip, no? Sexual harassment, yung kahit ayaw ng lalaki or babae sa'yo, pinipilit mong sarili mo, that's harassment. Adultery, ganun. May asawa ka na nga, bakit kailangan din yung pastor ay laging legal. Wala kang ka-live-in. Hindi po pwede yun mga kapatid. Maapektuhan tayong lahat kung ang pastor ay may ka-live-in. Kailangan kasal kayo. Di naman namin sinasabi na kung plano nyo na magpakasal, pakasal na kasi kayo. Pero problema, may legal impediment. Buhay pa yung asawa ng ka-live-in mo. Hindi po pwede yun. So hindi tayo mapapas ang mo, moral aptitude. Lagi kang bagsak. At kung active ka and then after a year or two, hindi na pas ang karakter mo or moral aptitude, you surrender your card. Kasi wala ka ng authority eh. No? Wala ka ng authority. And the last thing is absence without leave. Marami mga pastor na ganyan, no? Hindi na maalam, no? Sa bandang Bukidnon, banda dyan sa Misamis, magpaalam kayo kay Pastor Mario. Paalam kayo kapag kayo'y labi na matagal kayong wala, papaalam talaga. Mahirap yung hindi na mamaalam, magrereklamo talaga yung ating mga congregation. So that's a chargeable offense.
Ang ang mag-leave kasi due to illness o kaya magbakasyon or may pupuntahan ng isang buwan. Pero isa o 2 linggo lang, hindi na kailangan yan, ano eh. O, yun lang pang mahaba yung long term na ano. Hindi pumunta sa destino, hindi na mamaalam. Eh kahit hindi na yun paalam kung tapos na. Kailangan magpaalam ka before your plan to leave. Kaya merong absence without leave. Absence without paalam ang ibig sabihin nun eh. No? Absence without paalam. Kailangan maalam tayo. Alright? So, actually, kung meron pa akong nakalimutan, napa ko'y nalimtan, pwede po sa atong kulukabildo. Napatay time nga namoy pangutana. Okay, namoy pangutana. Uh, Now that you have been enlightened, you can now take hold of your identification card. Okay? Pangutana mo sa kuan. Clear ba tong mga ordain o dili ordain? Ana, clear ba yung ano, yung mga ano natin, right to officiate, ganun. Sa ngayon pala ako lang yung mayroong krasam, certification of authority to solemnize marriage. Krasam ang tawag doon. But any ordained pastor can obtain it, secure it. Ako lang yung magbibigay ng certificate of appointment, endorsement, ganun. Sige, any clarification, i-clarify natin. Meron pa tayong time. Katong sa kuan pastor ng sa disciplinary action gani. Sa Unsa ka chargeable offenses. pila ka years halimbawa man ay ma-disciplinary bago siya pwede magbalik. Gusto pa nimo mabalik, nakahimo kag krimen. Halimbawa Depende. Depende sa gabag-on na offense, ano, absence without leave. Mga ilang ano lang yan, sa akin lang yan, hindi matagal yan ang ano, ma-terminate. Actually, termination is forever na yan, termination eh. Yung ano, suspension ang tawag dyan. You'll be suspended for half a year or 4 months, ganun, yung absence without leave. Hindi yun mabigat, no? Pero wag mo nang ulitin. Pag inulit mo yun, terminate ka na. Alright? Yun namang ano, sexual misconduct, no, ipakita mo talaga na nagbago ka na. Alright? Limbawa, nalaman namin meron kang ka-live-in pagkatapos na-terminate ka, sinurrender mo yung credential mo, yung identification card mo, it's like an authority to preach, ay hindi rin mabigat yun. Ang mabigat yung rape, ganun, adultery, karoon ka ng anak sa labas. Yun talagang perpetual na yun. Ah, sa akin, mahiya na ako, mahinaan akong bumalik. Kung meron kang nerve na bumalik, after some time, years yan eh. Years kasi redeeming din tayo eh. Depende rin sa tao kung ano, parang nakalimutan na rin. Siyempre, papatawarin ka rin namin. Kaya lang,
To be a pastor is to set apart. Set apart meaning you are separated from the lay. Talagang ang life mo ay example. Tapos, may crime ka na nagawa, rape, ganun. Tapos nagsisermon ka pa rin, parang, I can't bear it. Kung hiwalay na ako sa aking misis, hindi na ako magpapastor. Pero sa Amerika, divorce, pati bishop divorce, bishop pa rin siya. Hindi ako pabor doon. How can you preach about relationship, di ba? So I'll be out for good. Hindi na ako magpapastor. Hiwalay ako sa misis ko. Sino pang maniniwala sa akin sa relationship? Hindi mo maiwasan yung mag-sermon ka ng relationship. Relationship sa Panginoon, hindi mo nga makaya yung asawa mo sa good relationship, harmony, sa Diyos pa kaya. No. Sa atin, pag hiwalay ka na sa asawa mo, hindi po pwede sa atin. Terminate ka talaga. Surrender mo na yung identification card mo. Pero after ano na yung kalibin, nagpakasal na kayo, yun, ma-restore ka kaagad. Bakit kasi hindi pa kayo magpakasal? Libid-libid. Ginagaya mo yung mga laiko eh. Ipastor tayo eh. Sabi nga nung ano eh, hindi pwedeng hindi ako magbisita sa kaaway ko. Siya yung nagtanggal sa akin sa simbahan, pero pastor ako eh, kailangan ko siyang bisitahin. Ganun ang spirit ng pastor. Pastor kasi ako eh. I am separated, set apart. Iba ako eh, ganun eh. Should be an example. Yung ginagawa ng mga laiko, wag nating gayahin yung kanilang moral standing. Okay lang sa kanila, meron silang number two. Okay lang sa kanila, nagli-live-in sila. Yan sa chargeable offense. Ang mag-decide dyan yung pastor's order. Tayo pa rin na anim. Lima. Kasi halimbawa, ako yung natanggal, no? Na-terminate ako, nakagawa ako ng adultery. Di, yung lima na yun mag-decide na, halimbawa, suspension for 3 years, for 6 months. Depende sa atin yan. Magbutuhan yan eh. Kailangan unanimous para walang bahid. Ano pa? Ano pa ang kwan nyo? Clarification nyo. Importante yun ha. So malakas yung pastor's order talaga. No? Malakas. Hindi congregation. Recommendatory lang ang congregation. Methodist way yan talaga. Pero ang ganda nito, yung autonomy natin, yung independence sa local church. We can create our own name, our own worship, our own officers, church government. Yung pera natin ng church, walang makikialam niyan. Walang apportionment. No? Paano tayo mag-grow? Depende sa atin. Walang makikialam niyan. Makialam lang yung pastor's order pag nagkamali yung pastor, pag may kaso na yung pastor, pag may complaint na yung pastor, merong alleged crime or alleged complaint na ganito, ganyan. Diyan tayo papasok. Hindi ang congregation ang mag-investigate. Dapat may complaint, ganyan. Hindi na natin hintayin na meron pang complaint. Chinichismis ka na eh. Alleged, ayun. Innocent ka unless proven guilty. Depende yan sa investigation. Depende yan sa investigation. Anymore. Ayan na si Pastor Gary, oh. Nagka, nagka-signal siya talaga. Oh, Pastor Gary. Oh, ikaw yan.
Okay ah. Ni gwapuhon ka diya si Pastor Sam kay murag bagong gawas sa kuan, lasang. Parang taga-banlag to. Di po pwede ma-edit ba? Kung ako na ni Pastor Sam, di na ako nadawaton ba? Return to sender. Tala man po niya. Dali-dali yung padala. Dali-dali man to. Si Wa man ka Pastor picture. Divine, gwapa kaysa dito ba? Murag wa pa anak ba? Pakuan mo nimo imo ang kuan pod kay ipakita man nimo na checkpoint. Gidakop imo nagmotor ka wala siya pag uy, Minister of God. Okay, proceed. Usahay mo na imo ligtas sa imo ha, nakita ng logo na cross ba? Naidab ana. Okay, Minister of God. Pakita imong ID sa checkpoint. Kaya ingon na pastor ka o. Reverend Gregorio P. Vente. Ato, sa Ordained pasultihon si minister Pastor ba? Gary siguro. Kana si James Kita, ordained na no? Oh, ordained. Ordained na ba? Pusang iring. Sa natiii? Oh, Pastor. Theological Education by Extension. No, kuan mo na itong una, gi-honor mo na. Ordinado, yan. Dagkong simbahan iyang nakuan. O, kanina record ni, so 10 minutes Dida sa na lang, kasulod. record na to ni, so pwede nyo, ikaw Pastor, Gary, napatong unang na-record na mo, kay tag 40 minutes man lang guni, so duha ka video ni, tanawon ni mo. Oh. Kung na kay pangutana, kuha na lang ka dito sa tong chat group. Naunsa man to nga, sobra man ta ka-stricto, nga ana ba? Nindot to ano? Kung nagbulag mo sa imuhang asawa, wala, terminated ka automatically. Surrender na lang yung identification card. Dili na ka ihimplo. So siguro ha, gyud. Muna ka nas pastor sa mahadlok na mga magminyo kay magbulag man. Nanay ko. Mutana na sa daya pila ka tuig. Basig ka na na ni. Nanay anak na Di sa na, gawas. gitaguan siguro na kanya nahimong krimen ba? Nanay anak dan sa gawas disqualified na na. Oh. Pero kung na kay anak sa gawas mo niya, o kay asawa, dili na apil. Ang anak sa Anak sa oh, gawas. ang nanay, Pastor Gary, na ay misis niya, na siya anak sa banlag ba? Laing babae ka na. Pero kung ulitaw ka niya, na kay anak sa kuan, babae nga, okay ra na eh. Sama, basta ipakita lang nga, kuan po nga. Nagyo kay plano magminyo po ba? Kay damor nga, wa ka paminyo na. Sige lang kag panguyab. Wala po. So, klaro ni, the moment gani incapacitated ko, or, di man ta kabalo, no, nga, anytime, mawa, mangitan ng kalibutan, na, ang assistant head minister nato sa church si Pastor Mario. Okay? Kung nakasala po ko, katong lima nga sa pastor's order, alangan tong offender, i-appeal pa ba nato sa meeting? Dili. Dili na siya appeal sa meeting. Kaya kita may mag-judge. Makauulaw eh. So kung ako nakasala, si Pastor Mario ang mag-convince sa kamong lima, mag-meet mo, investigate. Dili ang local church na to mo mag-decide nga tanggalon ka, dili ang pastor's order. Muna meet to this way, si John Wesley giingatan gina niya kay siyempre kato lang mga spiritual kay nga tao mo ay naay katakos nga mag-investigate gyud.
Munang yun nata, moral aptitude meaning stricto gid ta diha sa morality nato kay salot jud ka sa simbahan kung nakay ginataguan nga dili maayo sa morality nimo. Kung incapacitated ko nya si Pastor Mario, incapacitated po si Pastor Gary mo ko na to ana head minister. Ya Pastor Gary. Bay, yun yung mic. Na Pastor Gary. Kung ako incapacitated ko, mawa na ko sa kalibutan, si Pastor Mario na disgrasya, gipangita pang ulo, ikaw na ang head minister. Yun yung mic, bay. Yun. Di na layo nga mahitabo ba, di ba? In the future. Kinsay mas kuan ninyo, Matidap. younger, si Pastor Mario, si Pastor Gary. Pastor Sam. Parehan yang Ha? parehan yang Dok. Maumao na yung mukha tiguang din, no? Memara. Maumao ra din. Ang delikado ani mabiling elder. Walay qualified mag-head minister. Nagsunod. Na kani si Pastor James kita ato lang ning ikuan pod nga na siya i-settle pa sa iyang moral aptitude, kailangan mapas iyang karakter ana. Kung dili gyud pwede nga makasal sila, wag itay mahimo. Ang choice gyud niya iundang na yan ang relasyon niya sa babae nga kuan. Otherwise, wala pa siya katakos nga mo kuan sa authority to preach, authority to do mission or volunteer work. Di gyud nato na tolerate. Wala gyud na sa atong mundo ng kuan. Himo man na sa mga kuan nato sa garang laiko man ang mga laiko nato ato silang i-guide sa tama nga dalan. Pero ang katong gagay dili pud tama, di wala gyud padulngan. Let the dead bury their dead. Ana siya padulngan. Unsa pang topic nga atong i-clarify sa mga topic diri nga gusto ninyo nga kuan. Sharing sa siguro, Pastor. Anang matagkuan ba? Sharing. Maminaw sa atas sa sharing. Tistingon kung maundang ni tistingon ka nato sa mag video call ta sa atong kuan no? Group chat. Group chat tistingon nato? Pwede. Pwede. Pag human Pwede ani kay kayo, murag mga Dok. 5 minutes na lang. Mas. Pwede. Pwede no? Oh, maundang ni karon pero di na ta ka-record dito kanina record man gud. Pero Pastor na Noel. Pastor Pasultihon sa nato si Pastor Divine. Basig Oh, na sige, siya ikuan ba? gusto- Nato ay siya pasultihon. si Pastor Divine. Dugay na mo gud wa ka ambit si Pastor Divine. Ang gabi diha sa ato ang tanan, Oh, may Pastor. gabi, Pastor, may gabi. Pastor Mar, si Pastor Ay, Rico, Bente, Pastor Zam, may gabi. Diha gyud. O ang internet, Pastor, sige ko disconnect. Tapos putol-putol po din yung mga... Mao na Buan siya. ang Unya na lang. unsa internet provider nimo data? Naka Starlink ko, Pastor, pero Ay. 5 Mbps ra akong gi-avail. 5 Oo. Mbps lang siya. Starlink. Munang usay mawala ka. Oh, mag-ulan man gud siya kusog kaniha, Dok. Ay, maodi Unya. ay. Sa Messenger lang siguro ko maka-share kay medyo bugat man gud ang Zoom. Mo na kung Ay, i-on na ko bugat ang ang Zoom. O sige, ato na ning mo transfer na ta. Ako na ning undang ang record niya. Mo transfer ta sa Pwede. Messenger Pwede. para arang-arang siguro dito kay bugat daw ning Zoom. Bugat ang Zoom, Dok. Bugat gid siya. Kay i-on nimo ang video, samot gid siya kalag. Di ay.
O sige, Garod. Depende yun sa internet provider, no? Opo, opo. O lagi. Go, O sige, go. transfer ta mga igsoon sa Balhin. kuha na. Sa Sige, messenger sige. na to. So the orientation Maka-apil nas kita in na. here in Maka-apil nas Zoom. kita na.